Good day mga kasweldo. Minimum wage earner ka ba at madalas mag-overtime? Alam mo ba kung paano kumputin ang tax mo? Kung hindi pa, tara discuss natin. So, for our Labor Day special, discuss natin yung minimum wage earners. Okay? So, may mga minimum wage earners tayo na madalas mag-overtime or required silang mag-overtime like yung mga security guards, di ba? So, nire-required sila mag-work ng 12 hours in a day. 8 hours basic and then 4 hours overtime. Okay? So, ang tanong, kung madalas ka mag-overtime or pumapasok ka ng rest day or pumapasok ka ng holiday, dapat ba makumputan ka ng tax? Kung oo, magkano ang dapat na makompute na tax sa'yo? Okay. So, ang una nating i-discuss is all about minimum wage. Yan. So, ang una nating i-identify is magkano ba yung minimum wage kung saan tayo nagtatrabaho. Okay? So, si Dole, nag-provide siya ng Handbook for Workers Statutory Monetary Benefits 2023 edition. Dito sa handbook na pinrovide ni Dole, under page 4, nakalagay kung magkano yung minimum wage per region. Yan. So, example na lang natin yung NCR. Okay, so sa NCR, lumalabas na 573 to 610 yung minimum wage. So ano ibig sabihin yan? Basically, for non-agricultural, ito yung mga nagtatrabaho sa mga offices, yan, mga hindi under agricultural, 610 yung minimum wage natin. Okay? So for agricultural, service, retail, establishments, manufacturing, 573 yung minimum wage. Okay? So, na-identify na natin kung magkano yung minimum wage kung saan tayo nagtatrabaho. Next natin i-identify kung classified ba tayo as minimum wage earner. Okay? Para malaman natin yon, mag-open tayo ng Excel kasi magkakaroon tayo ng computation. So, para malaman natin kung minimum wage earner ba tayo, ang una natin kailangang alamin ay kung monthly paid or daily paid ba tayo. Okay? So, ang una natin i-discuss ay yung for daily paid employees. Okay? Madalas na tawag itong daily paid as arawan. Kung magkano man yung nakadeclare sa'yo na daily paid, yun na basically yung daily rate mo. So for example, kung ang daily rate mo is 610, obviously pasok ka na agad sa classification as minimum wage earner. Kung 700 ka per day, above minimum wage earner ka na. So hindi ka na classified as minimum wage earner. So, ganun lang kasimple yung pag-identify kung minimum wage earner kung daily paid si employee. Okay? So, ang next natin i-discuss ay yung for monthly paid employees. So, sa pag-identify if minimum wage earner si employee, medyo tricky ito compared dun sa daily paid. Okay? So, ang una natin i-identify ay itanong natin kay HR kung magkano yung working days in a year. Okay? Working days in a year. So, ito yung kung ilang araw kayo may pasok sa buong taon. Yan. So, sample natin 314. Bali, binawas na dito yung rest days, pati yung mga holidays. Yan. So, 314 na lang yung natira. Okay? Tapos, for example, ang sahod ni employee ay, lagay natin, monthly rate. Okay? Is, let's say, 20,000 pesos. Ang next natin gagawin ay kunin natin yung yearly rate ni employee. Yearly rate ni employee. Yan. So, ilang months ba tayo meron sa isang taon? 12, di ba? So, ang gagawin lang natin, yung monthly rate natin, multiply natin by 12. Yan. So, ito na yung yearly rate ni employee. Ang next natin kukumputin ngayon ay yung daily rate ni employee. Yan. So, sa pag-compute ng daily rate ni employee, kukunin lang natin yung yearly rate at i-divide natin kung ilan yung working days in a year natin. Yan. So, lumalabas sa example natin na ang daily rate ng 20,000 na sahod per month ay 764. So, lumalabas na ito ay non-minimum wage earner. So, ang tanong, magkano ba dapat ang monthly rate ng isang minimum wage earner? So, para malaman natin kung magkano yung monthly rate ng isang minimum wage earner, nakadepende nga yan kung ilan yung working days in a year natin sa company. Kaya kailangan natin siyang tanungin lagi sa HR natin. So, para naman malaman natin
sa 314 na working days in a year, gawan natin siya ng reverse computation. Okay? So, sabi ni Tole, 610 yung minimum wage. Okay? So, ang gawin natin, i-multiply natin itong 610 kung ilan yung working days in a year natin sa company. Yan. So, nakuha na natin yung yearly rate. Ang next natin gagawin ay i-divide na lang natin to by 12. Yan. So, ito yung lumalabas na monthly rate ng isang minimum wage earner na nagtatrabaho ng 314 days in a year. Yan. Na-identify na natin kung magkano yung minimum wage, kung saan tayo nagtatrabaho. Na-identify na rin natin kung pasok ba tayo or hindi sa minimum wage earner classification. So, ang next natin gagawin ay magko-compute na tayo ng tax. So, for our next presentation, ang gagawin natin, itatry na natin mag-compute ng tax para sa mga non-minimum wage and minimum wage earner na employees. Okay? So, dito, sa Excel natin, naglagay ako ng data na discuss natin isa-isa. So, first is yung working days in a year. Ito yung diniscuss natin kanina. And then, meron tayong monthly rate, yearly rate, and daily rate. Ang dinagdag ko lang dito ay yung hourly rate. So, basically, dinivide ko lang yung daily rate to 8 for 8 hours na required working hours natin in a day para makuha natin yung hourly rate. Okay? Dito naman sa kanan, meron tayong sample na tinrabaho ni employee. So, meron tayong regular hours, meron tayong overtime, holiday, tsaka rest day. And then, meron din tayong mga rates. Depende kung regular day ba yun or overtime. And then, based dun sa hours and rate, and hourly rate, makukumpute natin kung magkano dapat yung marireceive na amount ng employee. And then, meron tayong total. Tapos, meron tayo ditong contribution and makukompute na natin yung tax. So, para makompute natin yung amount, kunin lang natin yung hourly rate and i-multiply natin kung ilang oras. Tapos, i-multiply uli natin by rate. Yan. So, nag-compute na yung regular hours. So, gawin din natin siya sa overtime, holiday, and rest day. Yan. So, for overtime, compute lang natin yung hourly rate by hours and rate. Yan. Tapos, compute din natin yung sa holiday, hourly rate, multiply by 8 hours, and may rate siya na 2. Okay? Then, computein na rin natin yung sa rest day. So, hourly rate, multiply by hours, multiply by rate. Yan. So, lumalabas na si employee na kumikita ng 20,000 per month, tapos may daily rate siya na 764.33 pesos, kumita siya ng 14,942.68 for this data. Okay? Dito sa Excel natin, nag-auto-compute siya. May ina-expect tayong tax kay employee na 517.77. So, yan yung pag-compute ng non-minimum wage earner. So sa next example natin, i-try naman natin yung minimum wage earner. Okay? So, ang gagawin ko, 610 multiply by 314 divide by 12. Yan. So, ito, minimum wage. Yan. Okay, so compute natin yung amount dito sa example natin. Okay, so hourly rate times hours times rate for regular hours, for overtime, hourly rate times overtime hours times rate, overtime rate. Yeah. So, ganun din yung sa holiday, hourly rate times holiday hours times holiday rate. Ganun din yung sa rest day, hourly rate times rest day hours times rest day rate. Yeah. So, dito sa example natin, makikita natin na sobrang dami mag-overtime na employee, pumasok pa siya ng holiday, tapos pumasok pa siya ng rest day. Sobra-sobra talaga yung trabaho ng employee for this cut-off. So kung ito-total natin, automatic magko-compute na yan ng tax. So total lang natin lahat.
Yan. So, kung makikita nyo, 0 yung na-compute na withholding tax. So, yun yung special sa pag-compute ng tax for minimum wage earners. Kahit gaano pa karaming overtime yung pinasok ng employee, kahit gaano pa karaming holiday yung pinasok ng employee, even rest day, kung pumasok pa rin siya ng rest day on a holiday, or nag-overtime siya during rest day or during holiday, wala pa rin tax yan as long as classified ka as minimum wage earner. Okay? Pero, meron ka pa rin deduction. Yun yung SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. So, ganyan mag-compute ng deduction ni employee na minimum wage earner. So, yun nga mga kasweldo. Nalaman natin na kung minimum wage earner ka at kahit gaano pa kalaki ang overtime hours mo, wala ka dapat tax. So, kung natuto ka sa video na to, please consider to like, share, and subscribe sa aming channel para updated ka sa anything Philippine payroll related topics. Yun lang.